Magandang araw. Ako po si Mark Lester Dirag at ito po ang aking daily devotion. Totoo ba na may guardian demons na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 365 daily devotion? At ang concept or topic po ngayon is demons. Sa mundo ngayon is madalas nating marinig ang konsepto ng guardian angels, mga anghel na nagbabantay at gumagabi sa atin. Pero paano kung may iba ring naniniwala sa tinatawag nilang guardian demons? Totoo nga ba ito? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Pinapakita sa Bible verse na ito is ito na yung mayroong tunay na spiritual na labanan na nagaganap sa paligid natin. Hindi lang basta physical ang mga pagsubok natin sa buhay, may mga pwersa rin ng kasamaan na gumagalaw upang ilayo tayo sa Diyos. Ang first teaching is demons are real and active. Sa buong Biblia, may kita natin ang maraming patunay na mayroong mga demonyo. Isa sa mga halimbawa ay sa Mark 5, kung saan pinalayas ni Jesus ang isang legion ng mga demonyo mula sa isang lalaki. Ibig sabihin ay hindi lang katang-isip ang mga demonyo, ay sila ay totoong umiiral at patuloy na kumikilos sa mundo upang linlangin at tayain ang mga tao. Ang second teaching is demons deceive and lead people astray. Ang pangunahing gawain ng demonyo ay linlangin tayong mga tao. Sabi nga sa John chapter 8 verse 44, ang diablo ay a liar and the father of it. Ginagamit niya ang kasinungalingan upang iligaw ang tao mula sa katotohanan ng Diyos. Marami sa atin ang nagdadala sa mga maling paniniwala, sa mga masamang gawain at sa kasalanan. At ang lahat ng ito ay bahagi ng panliling lang ng kaaway. Ang last teaching is demons have no authority over Christians. Bagamat at makapangyarihan ng mga demonyo, tandaan natin na mas makapangyarihan ng Diyos. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 4, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is that is in you, that he that is in the world. Kung tayo ay nasa Panginoon, ay hindi kailanman manaig ang demonyo sa atin. Tayo ay may kalayaang ibinigay ni Kristo, at dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, napagtunggupayan na niya ang kasamaan, kaya wala tayong dapat ikatakot sa mga demonyo. Salamat.